Nasa mahigit 7,000 ang nag-enroll sa Mangaldan National High School. Inaasahang darami pa ito dahil pinalawig hanggang Biyernes ang enrollment. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel ng GMA Dagupan. Jasmine, kumusta yung sitwasyon dyan ng pagbubukas ng eskwela? Maki, sa pangkalahatan, naging maayos ang unang araw ng balik eskwela dito nga yan sa Pangasinan. Bagamat iba't iba yung naging sitwasyon sa iba't ibang mga paaralan dito nga sa probinsya. May mga paaralan kung saan nagpatupad na ng regular classes habang ang ilan naman na paaralan ay tuloy-tuloy pa rin sa enrollment, lalo pat marami pa rin estudyante ang humabol sa enrollment ngayong araw. Excited ang lahat sa pagsisimula ng klase ngayong araw sa Mangaldan National High School. Sinalubong ang mga estudyante ng Drum and Bugle Band. Maaga rin ang unang flag raising ceremony ngayong school year na dinaluhan ng libo-libong mga estudyante. Regular schedule na ang mga klase sa Mangaldan National High School dahil wala namang naiulat na problema gaya ng kakulangan sa silid-aralan. Yan ay kahit pa mahigit 7,000 na ang mga estudyante nakapag-enroll sa grade 7 hanggang grade 11. Inaasahan namang darami pa ito dahil extended ang enrollment hanggang Biyernes. Ang grade 7 na magkaibigang sina Christine at Rochelle, bagamat kabado, mas nang ibabaw raw ang saya sa pagpasok sa eskwela. Kasi maraming classmate. Sana may classmate ako noong grade 6. Masaya. Masaya. Bakit ka naman masaya? First time ko lang dito sa high school. Tila nag-back to school din ang mga magulang dahil sinamahan nila ang kani-kanilang mga anak sa unang araw ng klase. Si Aling Gloria, naluha pa sa saya dahil high school na ang kanyang anak. Ready na ba siya? So hanggang kailan ka dito na? Hanggang mamaya lang, madam. Hanggang mamaya sa okay na? Opo. Titiyakin naman daw ng pamunuan ng paaralan ang seguridad ng mga estudyante. Pag nandito sila sa loob ng school, pag silang lalabas dyan ng kung ano-ano, basta dito lang sila sa school, magiging safe sila. Kabilang din sa binabantayan ng mga otoridad ang mga pampasaherong sasakyan ngayong nagbukas ng klase. Sa Dagupan City, sinita ng Land Transportation Office at pulisya ang mga tsoper ng jeep na nag-overload ng pasahero, kabilang na ng mga estudyante. Sinita rin ng mga rider ng motorsiklo na walang helmet. Narinig mo na raw, okay na raw, sir. Maki, sa monitoring ng Pangasinan Police Provincial Office ay so far sa kabuuan wala naman silang naitalang anumang incident related nga sa pagsisimula ng klase ngayong araw dito yan sa Pangasinan. Sa mga malalaking paaralan, halimbawa na lamang dito nga sa ating kinaroroonan, sa may Mangaldan National High School ay may mga police security na naka-standby sa lahat ng mga gates, liban pa doon sa mga security guards talaga na nandito mismo sa school para matiyak nga yung security ng mga estudyanteng pumasok ngayong araw. At syempre, panawagan pa rin ng DepEd sa mga magulang na para doon sa mga estudyante na hindi pa rin nakapagpa-enroll, tuloy-tuloy pa rin po yan hanggang sa Friday na mag-a-accept sila ng mga enrollee. At talagang, pero sa kabila niyan, kinakailangan na regular classes na ipatupad sa iba't ibang mga paaralan province-wide dito yan sa buong Pangasinan. Maki? Jasmine, kumusta naman kaya yung ibang mga paaralan? May impormasyon ka kaya? Lalo na yung ibang mga paaralan sa iba pang bayan ng Pangasinan. Sa iba kasing mga lugar, di ba, problema nga yung mga silid-aralan and facilities, pati na teachers sa grades 11 and 12. May balita ka ba ng sitwasyon sa iba pang mga paaralan? Maki, actually, noong nakaraang linggo pa yan, sinolusyonan ng Department of Education dahil problema talaga dito sa Pangasinan yung kakulangan ng mga school building dahil hanggang sa ngayon ongoing pa rin yung construction ng mga building na dapat sana ay para doon sa mga grade 11, particular doon sa may senior high school. Kaya naman ang ginawa ng Department of Education ay nagsagawa sila ng double shifting sa lahat ng klase. Kaya usually sa probinsya sa Pangasinan, ang klase ng mga estudyante ay 8 o'clock hanggang 4 p.m. Pero sa ngayon nga, dahil sa kakulangan ng silid-aralan, nagkaroon ng double shifting. Ang start ng klase para sa umaga ay alas 6 hanggang alas 12 ng tanghali, habang yung mga panghapon naman ay alauna ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Kaya medyo tiis-tiis yan sa mga estudyante. Pero ayon na rin sa DepEd, tentative daw na mga third quarter ng taon, matatapos na yung construction ng mga building para yan sa mga senior high school. Pagdating naman doon sa mga teacher, dahil medyo marami-rami rin yung mga nag-retire sa ngayon, ang ginawa na lamang nila, yung mga relieving teachers at department heads, sila na rin mismo yung tumugon doon sa kakulangan ng mga teachers dito nga yan sa Pangasinan. Maki? Jasmine Gabriel, maraming salamat.